All is well na sana ang pagsasama nila Lian at Liddy. Perfect nga naman talaga dahil may isa ng supling ang mag-asawa. Pero nang gabi ng Setyembre 19, 1987, habang naghihintay sa gate ng headquarters ng grupong bayan, isang gunman ang nagpaulan ng bala. Ang kanyang puntirya, si Lian, na agad namang namatay. I could not even cry over that, and I wanted to. It's so deeply hurtful if we were just friends. And but we loved him deeply, and so you can just imagine how it affected Liddy. At sino naman kaya ang posibleng nasa likod ng pamamaslang? Naging biyuda sa edad na 27 si Liddy. Hindi na siya muling nag-asawa. At sa halip ay binuhusa lamang ang kanyang oras sa sari-saring advocacy ang panglipunan. Lian can never be replaced, in her life. And she had to move on. Yung involvement naman ni Liddy never faltered. It never, it never stopped. Pero mga kapatid, hindi naman po lahat ng mga kwento natin sa gabing ito ay nagtatapos sa trahedya. Meron naman, gaya po nila Mara P.L. Lanot at Jose Lacaba, ay isang pag-iibigang nagsimula sa pagmamahal sa letra, dumaan ang martial law, mula noon hanggang ngayon, ay patuloy na umaariba. Kilalang mga manunulat itong sila Jose Pete Lacaba at Mara P.L. Lanot sa kauna-unahang UP Writers Workshop sa Baguio. Ikinasal sila noong December 1970. Kasi ganito yun eh. Kumbaga, parang prepared na ako. Kasi, syempre, alam mo na yung sinusulat. Alam mo naman utak ni Marcos, So, para bang anything na kontra sa government, syempre, blacklisted ko na. Pero, mula sa mundo ng panulat, si Pete, na naging reporter para sa Philippines Free Press, ay sumali sa underground. Bagamat makaaktivista rin ang simpatya, si Mara ay may ibang laban ding hinaharap, ang maselang pagbubuntis. April 1974, nadakip ng militar si Pete at dumanas ng matinding torture sa kamay ng kinatatakutang 5th Constabulary Security Unit sa Campo Crame. Day and night, night and day ang mama ko hanggang alas 12, lampas na alas 12 ng gabi, naghahanap ng makakatulong para hindi siya, at least, hindi siya torture. Gayunpaman, nagawa pa raw ni Mister na pasimpleng mag-abot ng tula kay Mara. Pagdalaw nila, may nakasaupong gwardiya sa tabi namin. Sa tinitingnan lahat ng pagkain, baka may sulat, baka may kodigo. Nagluluto pa ako, syempre hindi lang para sa kanya, sa buong selda ako, nagluluto daw ako. Pero may nakakalusot din ng mga sinusulat namin sa likod ng palaran ng sigarilyo. Munting papasan. Kaya naman sa 2 taong pagkakapiit ni Pete, never daw niyang nadama na pinaghiwalay sila ng rehas ni Mara. De Vera! Laya ka na! Wala na. Laki-laki naman na kasi. Hindi pa nakita yung jaywalking. Next time, huwag ka na mag-jaywalking. Walang ilaw yun, hindi ko nakita yung sign. At mga kapatid, pagkalaya ni Pete, alam niyo ba kung saan siya unang dinala ni Mara? Saan? Masayang lugar to. Kay Sulab? Halika punta tayo sa fiesta na kasama si Chris. Yan o, very sweet o. Ayaw niya. Si Chris ayaw na rin. Pero yun, mga pinakita ko. Tapos, say. Ang weird, ano? Ilang minuto lang mula karami. Oo, wala siyang kaalam-alam. May ganun pala dong aliwan. Sa ngayon ay tahimik na namumuhay ang mag-asawa sa Quezon City. Si Mara, na guro at autor ng maraming aklat ng mga sanaysay at tula, ay bahagi na ng MTRCB. Si Pete naman ay isa sa mga tinitingalang makata, screenwriter at periodista sa kasulukuyan. Ngayon, siya ay nagtatrabaho bilang copy editor at kolumnista para sa Yes Magazine. Ang kanilang nag-iisang anak na si Chris ay isa ring manunulat. Sa mga kwento nila Joy, Edjo, Rolly, Lian, Liddy, Pete at Mara, ano nga bang leksyon ang pwede nating matutuhan? Dapat matatag ka lagi. Dapat ready ka sa anumang pagbabago, diba? So, kailangan yung paa mo, planted on the ground. Tama naman na magmahal sa bayan, magmahal sa pamilya, at sa kapwa. Ano nga ba'y sabi ng tula ni Bonifacio? Aling pag-ibig pa ang higit kaya
sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Aling pag-ibig pa? Wala na nga. Wala. Mga kapatid, gaya po ng mga kwento nila Edjop, Joy, Rolly, Liddy, Leanne, Pete at Mara, napatunayan natin na may mga tao talagang hindi iniwan ang isa't isa at pinagpatuloy lang ang laban. Hindi man naging matagumpay ang love story ng iilan, tagumpay pa rin ang kanilang pagmamahal para sa bayan. Mga kapatid, ako po si Lord de Vera, nagpapaalala, ang daloy ng puso, minsan ay saring takbo ng kasaysayan. Pero, lagi-lagi, sabi ng matatanda, ang puso raw ay nasa kaliwa. Magandang gabi, ito po ang history.